Muling nangako ang Amerika na patuloy nitong susuportahan ang Pilipinas pagdating sa depensa laban sa China, kabilang ang 1951 Mutual Defense Treaty kung saan tutugon ng Amerika kung may mangyayaring pag-atake sa Pilipinas, habang binatikos naman ng ilang senador at mga mamamayang Pilipino ang tungkol sa 19% na taripa na ipinataw ng Amerika. Ngunit ayon sa ambasador ng Pilipinas ay hindi lamang umano naiintindihan ang mga benepisyo kaya't nasasabi nilang lugi ang Pilipinas. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, habang masama ang panahon, walang tigil na pag-ulan at mga matataas na alon sa dagat, ang barko ng China abay patuloy pa rin ang pagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas kung saan lumapit pa ito sa Manila Bay. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Bago ang pulong ni Trump at Pangulong Marcos sa Oval Office sa Amerika ay nauna nang nagpahayag ng alalahanin ang China kung saan sinabi ni Ministry spokesperson Go Jiakun na muling iginigiit na anumang pakikipagtulungan ng Amerika at Pilipinas ay hindi ito dapat mag-target o makapinsala sa China, hindi mag-udyok ng hidwaan at magpataas ng tensyon sa rehiyon. Ang bilateral na pagpupulong ni Trump at Marcos ay naganap habang ang dalawang bansa ay naghahanap ng seguridad at kaoperasyong pang-ekonomiya, partikular na sa gitna ng pagiging mapanindigan ng China at pang-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Muling pinagtibay ng Amerika ang pangako nito sa Pilipinas na magbibigay ng suporta sa depensa at seguridad kabilang ang mga potensyal na armadong pag-atake sa West Philippine Sea habang lumalakas ang geopolitical tension sa buong mundo. Kaya't kinumpirma din ito ang pag-imbak ng mga bala at armas sa bansa. In other words, we need ammunition. We're going to end up in a few months, we'll have more ammunition than any country has ever had. We're going to have more missiles than any country has ever had. We're going to have all the speedy missiles. We'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. We have everything. But we will have more ammunition than any country has ever had. It's very important to me. Inihayag din ni US President Donald Trump na mula sa 20% ay magbabayad pa rin ang Pilipinas ng 19% na taripa, habang ang Amerika naman ay walang babayarang taripa sa Pilipinas sa ilalim ng bagong kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya't ang tanong ng mga mamamayang Pilipino, hindi daw ba lugi ang Pilipinas dito? Ayon pa sa ilang senador, akala nito ay Little Brown Brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit bakit anya tila laging naiisahan ng mga Pinoy sa mga ganitong usapan? Anya, sana ay gawing patas man lang kung tunay nakakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senador Amy Marcos na kailangan pa niyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa presidential sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dudang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahon na anya para tingnan ng Pilipinas ang ibang trade partners. ayon naman kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ay hindi naman umano lugi ang Pilipinas at posibleng magbabago pa umano ito. Sinabi lamang daw umano ng iba na lugi ang Pilipinas dahil hindi umano nila ito naiintindihan. Yung 1% na yan ay parang padaplis lang yan. Parang sinabi ni President Trump, okay, gawin natin 9%, 19% yan, pero gawin natin free importation ng American goods sa Pilipinas. Yun ang basically. So, alam naman natin si President Trump, mahilig mag-social media at in-announce na kagad sa kanyang Trump Social. Pero meron pa mga detalyang kailangan pag-usapan yan. In fact, meron mga government officials ng US na pupunta dyan hopefully within the next couple of days at pag-uusapan nila yung tariff. I-clarify natin exactly kung ano yung ating agreement na pwede nating i-finalize. Remember, we have until August 1 to finalize everything dahil yung usapan na yan on the level of President Trump at saka President Marcos. Parang sinabi lang ni President Trump, okay, sige, bigyan natin 19%. And the reason why 19, dahil yung mga ibang mga bayan sa ASEAN, yun ang pinakamababa, 19%. Ang Indonesia ay 19%. Actually, yung Vietnam,
medyo relax na tayo dahil hindi pa naman yan ang final figure na pinag-uusapan natin. At saka isa pa, kailangan ipaliwanag natin sa ating mga kababayan na yung ating export sa United States ay 16% lang ng ating ini-export sa labas. So in other words, hindi naman gano'ng kalaki ang sinasabi na. Of course, negosyo natin yan. So, inatagaan natin. Pero hindi naman gano'ng kalaki. So, the effect is not going to be that Significant. that as big as people think, no? At saka, yung mga yung mga export natin na ibang mga bagay, hindi naman kasali dyan. Meron tayong mga exceptions. Lalo na yung we're trying to protect yung ating mga farmers, no? Yung mga agricultural products natin. Yun hindi natin pwedeng isama doon sa tariff na ganyan. Kundi masisira naman yung ating agriculture. Kaya like I said, hindi pa tapos yung boxing dyan. Ang sinabi ni President Trump, okay, gawin natin 9%, 19% yan. Gawin natin free importation ng American goods sa Pilipinas. We can bring in some of the American-made manufacturing machines, so whatever is tax-free. So, bababa yung cost natin to manufacture some of the things that we need. Yung mga ganyan. Marami pa Pinuri ni Trump si Pangulong Marcos dahil magaling daw umano itong leader kung saan tinawag pa niya itong tough negotiator at sa totoong buhay ay magkakakilala talaga si Trump at ang ina ni PBBM na sa Imelda dahil pareho silang miyembro ng The International Jet Set. At sa ibang balita naman, isang barko naman ng China Coast Guard ang nagsagawa ng itinuturing na isang intrusive patrol malapit sa Manila Bay sa West Philippine Sea. Ayon sa report, mga alas 10 ng umaga noong Miyerkules, ang barko ng China Coast Guard na may hull number 3304 ay nagsagawa ng aktibidad. 15 nautical miles lamang ang layo nito mula sa baybayin ng Luzon ayon kay Sea Light founder Ray Powell. Nabanggit rin ni Powell na ang aktibidad ng China Coast Guard doon ay malinaw umanong isang patrolya ngunit agresibo at nilayo na magpadala ng mensahe na ang China ay may jurisdiction sa lugar kaya't iniuri ito bilang isang mapanghimasok umanong pagpapatrolya. Ang presensya ng China Coast Guard vessel sa lugar ay dumating kahit na nakakaranas ng mga matataas na alon sa dagat dahil sa masamang panahon, dala ng habagat o bagyo. Gayunpaman, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, na bumaba ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea dahil umano sa bagyo. Dagdag pa ni Trinidad, ang mga barko ng China ay inaasahang babalik din umano sa kanilang karaniwang gawain pagkatapos ng weather disturbances.